92.3 FM Radio Manila. Ka-vibes! Tuloy-tuloy ang tsikahan at tsismisan. Walang makakapigil sa daldalan na hatid ng Banana Crew. Isang magandang happy hapon sa lahat po ng ating mga ka-vibes na nakatutok sa atin sa 92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio. Ka-vibe! Bestie, this is it. Yes, bestie. Napapaligiran ako ng mga chinito at chinita ngayon, ha? Ipapakilala kita mamaya sa kanya, huwag ka mag-alala. I'm sure kilala ka niya. Oo. I-welcome na natin agad-agad sa programa. Wala nang salita, wala nang pahaba pa. Kasama na po natin mga ka-vibes, of course. Napakasipag, napakahusay, napakabait. Nasa kanya ang lahat talaga. Mr. Enchong D! Hi, Jai! Hi, Miss Kim! Hi, mga ka-vibes! Magandang hapon! Pwede! Pwede! Una sa lahat, welcome sa 92.3 FM Radio Manila. I feel so welcome. Masaya ako. First time ko dito. Yes. Diba? At hopefully not the last. Totoo yan. Pero bago ang lahat, sabi ko may mga chinita, may chinito. Please welcome Mayora Alice Go. Kamukha. Yung mga chicken! Oo nga! Wow, grabe yung mata niya! Oh my gosh! Kabes, diba? Batiin mo naman yung mga chicken sa farm. Hello mga chicken! Paano yung ganun, Bessie? Mayroon po kasi hindi nakapag-aral. Yan, pero siya si Bestie Kim. Pero yes. So, ang masaya tong kwentuhan natin, sigurado ako. Kanina narinig natin yung topak na OST. Oo nga eh. Or anong tawag sa OST? Official soundtrack. Ano sabihin ko sana? Original. Pwede rin. Pwede rin, diba? Kanya-kanyang trip yan eh. Oo, Diba? tama. Tama. Una, syempre, song, ayan, itong topak, nakausap na namin si Julia, nakausap namin si Derek Richard, yung mga kwento nila, something new para sa akin. Hindi yung, di ba, kunyari, normally, how is it working with the co-actor? Yung kwento nila, ang lalim talaga, na parang, iba daw kasi ito eh. Yung pelikulang ito daw ay action, pero hindi yung action na nakasanayan natin. Parang reborn, rebirth, and bagong pagpapakilala. For you, paano mo i-describe itong topak na project? Tama yung sinabi ni Derek Richard actually. Kasi yung pag nakipagsabayan ang Pilipino sa mga computer graphics, sa mga effects, wala na. 'Di ba? Wag na tayong makipaglaban. Pero in reality, ang mga Pinoy hindi sumusuko yan. Right in front of the front line yan. 'Di ba? Kapag dating ng pag nagkaroon ng gera, hindi tayo susuko eh. Yan yung alas natin. Matapang tayo. We're brave enough to face anyone, lalo na kung ang pinaglalaban natin ay nasa tama. Yun. So ito yung pinakita ni Derek Richard doon sa pelikula natin, 'di ba? Walang mga heavy effects, pero kumbaga makikita mo yung tapang ng Pinoy. Kumbaga bakbakan. Pero at the same time, behind that, meron kang advocacy ng post-traumatic syndrome, mga ganyan, PTSD. Tapos meron kang yung ode also, yung parang tipong nagbibigay-pugay ka doon sa armed forces natin. May mga ganong klaseng factor. Grabe, no? Ikaw ay gumaganap dito bilang best friend, tama ba, ni Arjo Atayde. So, for you, syempre, sa pagdating sa mga roles, lagi sinasabi na there is no small roses. So, sinasabi ni Tita Ibiang, pagdating sa pagtanggap ng project song, syempre, ikaw leading man ka na eh. Diba? Pero pag mga best friend roles, ganyan, paano? Pinipili mo rin ba based on the script na mga magiging linyahan mo o the whole production yung tinitingnan mo? Depende. Meron tayong mga kaibigan, meron tayong mga important relationship. Yes. Actually, natanong to sa akin ni Mama Ogs nung isang gabi. Sabi niya, bakit mo tinanggap? Yun. Knowing that maiksi or kaunti lang yung Exposure. exposure mo or yung role mo. Sabi ko,
kapag pumipili kasi ako, hindi naman yun yung hinahanap mo. Kung ano yung haba ng Diba? road. Oo. Oo. Tapos depende rin kung nasaang lugar ka ngayon sa estado ng pag-iisip, ng pagkatao mo. Sabi ko, nandito ako sa punto kung saan gusto ko magbahagi ng iba't ibang putahe. Yun. 'Di ba? Pagdating sa pelikula, kung dati napanood nila ako sa Here Comes the Groom na naging kalad ka rin ako, Yes. naging Padre Zamora ako sa Gumbuza. Oo. Ngayon naman, pakitaan natin lang ng Scout Ranger Leon na, 'di ba, pagbakbakan, hindi ako aatras Kumbaga kasi flexible. hindi, tsaka kasi kung kaya mo at ipakita mo doon sa audience mo na, eto pa, may panibago pa ulit tayo. Why not? 'Di ba? Tsaka yearly, from Gomburza to this year's Topak naman, di ba? Actually, Galing. nag-uusap kami, sino ba yung kausap ko? Parang sila chairman Chairman Artes. Sabi niya, ang galing mo, no? 3 beses ka na straight. Sabi ko, actually, attorney, pang-4. Kasi nag-partners Kinorek pa in niya. crime pa ako kasama si Vice. Oo, with Ivana. With Ivana, tapos nag-summer MMFF na Here Comes the Groom, Gumburza, tapos ito ngayon, Topak. Grabe. Pero pinagdasal ko tong this year, Legit, pinagdasal ko na talaga. sana meron. Pero alam nyo ba, nabalitaan ko kasi nagkaroon kami ng chance ni Enchong na magtrabaho. Bukod sana sa Topak, marami dun sa 10 na pumasok na entries na mga unang nabanggit sa'yo, na i-offer, diba? Pero hindi lang nagkatugma-tugma yung mga schedules. Oo, kaya nung nagsimula tong taon na to, pinagdadasal ko talaga, Lord, gusto ko sana makasama kasi nga 50th edition this year. So, it's a big celebration for the Super. industry. Sabi ko, Lord, makapasok ako kahit isa lang, alam mo yun, kahit. Tapos sabi ko, kalahati na ng taon, wala pang nangyayari, hindi pa ako nagsushoot. So sabi ko, wala na to, sige, magbabakasyon na lang ako sa Pasko, ganyan. Tapos biglang last minute na, yung isa sa mga unang binanggit is Topak, noong pangalawang screening ng mga papasok sa Metro Manila Film Fest. So sabi ko, ay, hinabol pa ni Lord, sige. Yes. Diba? Sige, laban tayo. Laban tayo. Pumasok. Wait lang talaga. Oo. Nagkaroon ng malaking opportunity. Ganun din talaga, no? Minsan yung paghihintay, wag ka lang talagang mapapagod. Mainip. At, Oo. maiinip. Hindi, tsaka sa pagtanggap rin ng pelikula, hindi mo alam kung saan ka dadalhin ng isang yes. Pag yes mo sa isang pelikula or sa isang project, 'di ba? And this film, itong Topak, ito rin yung pinalabas natin sa Cannes Film Festival, sa Locarno Film Festival. Austin. Sa Austin, Texas, meron sa Germany. Kumbaga, naka-travel siya and finally, it's coming home. Yun nga yung laging binabanggit Topak is coming home kasi finally maipapalabas natin sa mga Pilipino. Yun. Grabe, worldwide na. Totoo. Diba? Eto, Chong, gusto rin namin itanong syempre sa'yo, bukod sa Topak, yun nga, nabanggit ko na leading man ka talaga. Kumbaga, napakarami kong na-hostan na mga naging teleserye. Tara, alam mo yung Muling Buksan ng Puso, si Julia din yun, tsaka si Enrique. Tapos ikaw, di ba? 10 years ago yun. Yes! Grabe, ang tagal na, diba? Totoo, imagine. Oo, naalala ko lang, kasi yun yung mga time talaga na nag-ano pala ako, yung mga sa mga press con. Di ba? Hindi, ganun talaga, di ba? Work. Di ba? Trabahuhin natin yung Oo pag-angat naman. natin sa buhay. Totoo, hindi ka pwedeng huminto at tumigil. Kasi konting hinto mo lang, mabilis. Mabilis yung may ano. papalit sa'yo dyan. Yes, Correct. oo. Yun, ito gusto naming malaman at ang mga ka-vibes nating nakikinig sa kanilang mga bahay, sasakyan, syempre, nakikita mo ngayon yung mga up and rising love teams na pinagdaanan mo talaga yung ganun, di ba? Yung may Yes, katambal, yes. may Oo. kapartner sa teleserye, sa pelikula. Anong say mo sa kanila na ngayon parang ikaw ang pinapakita mo na as you, as a character actor, award-winning yung mga ganun? Magandang simula siya. Hindi ko itatanggi na magandang panimula siya sa industriyang to. Pero gigising ka sa isang umaga, tumatanda ka, and then ma-realize mo, sandali, hindi lang pwedeng love team, kailangan may galing ka rin. May taglay na pagsisikap, 'di ba? Halo-halo 'yan maraming, 'di ba, pag gumagawa ka naman ng pagkain, maraming ingredients 'yan. So, parang isang ingredient lang yung pagiging parte ng isang love team. Pero kailangan mo lagyan ng galing, respeto sa mga tao, pakikisama, sipag, tiyaga, ano pa, at tulog. At nilaga. Tsaka at nilaga. Tulog, At tulog, diba? napaka-importante. Kailangan ng tulog. Oo, kailangan mo ng tulog. Dumating ka Mga sa ganun. puntong ganun, di ba? Yung wala rin tulog talaga. Ay, oo. Like, na-experience Sleepless mo yung nights. mga OG kwento ng mga dating artista. Oo. 'Di ba? Kasi Pag- ang tagal mo na rin talaga sa pag-artista. Pag hindi ka nagsisegue, hindi ka sikat. Ganon yung ay, nakatulog ka, ay, wala kang project. Ay, wala kang next schedule tomorrow. Oo, di ba? Oo.
no, nakukulang pa. Yan, na-experience mo yun, so. Pero ano mo siya, kailangan mo siyang pagdaanan kasi magiging bala mo rin siya. Kasi nga, kapag dumating ka sa punto na, eto na, may second wave ka ng mga trabaho, kailangan mo pa rin minsan hindi ka makakatulog. So, kailangan mo lang siyang gawing bala. Yun. Oo. But is there a time na dumating ka sa punto na syempre, di ba, nakakapagod ang industriya? Actually, kahit hindi naman sa showbiz eh. Kahit saan namang larangan ng trabaho. Nakakapagod, hindi in a negative way ha. I mean, alam mo yun, gets, yung nakakapagod dahil syempre wala kang pahinga, todo segue, kayod ng kayod, ganyan. Dumating, tapos magulo pa. Diba? Akala ng mga tao na parang open ang mga artista for judging, open ang mga artista na marinig at mabasa yung mga sinasabi ng mga kung sino, lahat. Is there a time na sinabi mo na parang mas gusto ko ng private life, parang mas gusto ko ng ikalma ang buhay dahil ang hirap ipaglaban at ipagtanggol ng sarili? Medyo, pero ang ginawa ko, yun yung time na nag-album ako. Yun. Nag-iba ako, sabi ko, nag-iba ka ng landas. Oo, kailangan ko ng tulog tsaka pahinga. So, sayaw tayo, kanta tayo, di ba? Ibang putahe again. Yun. Kung ano yung pwede kong baguhin doon sa routine, why not? Kumbaga inisip mo, maingay na masyado dyan. I need something na i-offer naman na bago. Oo, tsaka kung ano yung, kung ano yung pwede mong i-offer na I-offer bago, mo na. mayat maya, di ba? Pero aside from acting, 'di ba, yung dancing, ikaw ba parang nabasa ko yata into business ka rin ba? Ay, yun yung isang passion, yung pagninegosyo talaga. Kasi sabi ko nga kung pwedeng just in case in the future bigla akong mag-decide na okay, mag-break lang ako siguro mga 6 months o kaya 1 year na hindi mo na ako mag-taping or mag-shooting. Kaya ko bang mabuhay na... So, yun yung ano mo. Oo, yung parang, sige, at least merong pumapasok. Yun naman tayo, di ba? Basta may pumapasok. At malinis. Passive income. Oo, lang. passive income, di Oo. ba? Alam nyo po, napakasipag po niyan. Oo. Tahimik lang yan, low-key lang yan. Pero Kaya nako, nga. napakasipag po niyan. At napakabait. Ako talaga, favorite ko pag nag-show abroad. Oh, Diba, so, favorite ko pa nag-show kami abroad. Kasi, yun dun parang hindi... kayo lang. Kayo lang. Maliit Oo, na yun yung grupo. parang hindi artista yung turingan. Diba, may ganun. Siyempre, meron pa rin respeto sa kapwa, sa isa't isa. Pero alam mo yun, dun mo talaga makikilala yung isang tao na parang, alam mo ang ginagawa niya pag nasa abroad. Ano ginagawa niya? Nagre-research siya ng pwede niyang inegosyo. I remember nag-Taiwan tayo, di ba? Nag-night market tayo ng food, ng mga, anong tawag doon, mga RTWs. Tapos nire-research niya, ito pwedeng dalhin to sa Pilipinas, ay pwedeng gawin to sa Pilipinas, papatok to, ganyan. Tapos doon ako natuto. Simula nun, parang sabi ko, ay, perfect nga. Kaya Actually, pares kayong di ba? Negosyante. Oo. Wow. Wow! Totoo yun. Actually, sobra akong natutuwa kapag kunyari yung mga artista or like for example si Jai, nagme-message sa akin na biglang, ito na, meron na ako nag-open. Yung parang, nakikinig. Hindi umaasa sa industriya. Yung parang merong proactive ba? Yung talagang naghahanap ng paraan para kumita ng maayos. Doon ko natutunan. Kaya Sobra yung milk tea akong namin, happy. di ba galing Thailand yung concept niya. Kasi nga nag-show ako sa Thailand, sabi ko, ang sarap nitong milk tea na to, ganyan-ganyan, churut-churut. Ay, bring ko dito yan. Doon ko natutunan yun, Chong. Tapos ayan na, nagtuloy-tuloy na siya. Tapos na-realize ko, kasi laging sinasabi ninyo dati, nung nagsisimula, sila very generous sila in giving yung kanilang mga experiences din na, mag-ipon, magsube. Kasi pag nakikita nilang maraming racket. Oo. 'Di ba? O nag-iipon ka ba? Baka naman mamaya ubus-ubos din. Ubus Hindi lang si biyaya. Chong marami mga naging kaibigan ko sa industry. Tapos natutunan ko, sabi ko, hindi naman nila sasabihin yan kung hindi talaga totoong nangyari na after nung limelight na meron ka, nung trabaho na meron ka, ay pagka talaga naman nagkaubusan, ending yung mga naging kwento nung mga dating artista na hindi nakapagtabi, na enjoy nila dahil sa ganito sa ganyan. Wala talaga kasi nga malaki yung income. So parang feeling mo makikitain mo rin din ulit pero hindi mo namamalayan, ubus na pala. Parang 'di ba, parang aakalain ba natin magkaka-pandemic? 2 years tayong mga almost 3. Almost 3 years tayong mga, 'di ba? Kung nakaipon ka, at least may hinga yung yun. Totoo. Tsaka dun mo ma-experience na pwede ka nang matulog nga. Yung hindi ka na talagang yung pag may racket,
go. Pero pag feeling mo talagang mas may pakiramdam mo pag pagod ka. Dati kasi kung wala ka pang other source of income, ang ending kasi talaga niyan, parang game, Kahit kaya nilalagnat ka ko. na. Kaya ko. Di ba totoo? Kasi sayang, di ba? Oo, naranasan ko yan dati. Diba, yung parang inaapoy ka na sa lagnat. Kaya ko. Hindi, may taping ako. Kailangan kong pumirma. Tsaka yung pag may mall show, kaya ko to. Kaya ko to. Yun naman talaga yun. Nakasanayan Totoo talaga naman, yun eh. Oo. oo. Sa dami ng mga nagawang projects mo, sa teleserye muna tayo. For the teleserye, ano yung pinaka hanggang ngayon, kaya mong balik-balikan kasi may maganda kang naaalalang memories. Kulang sa S. Hindi, siguro ibabalik ko na lang dun sa tao. Kasi sila mismo yung lumalapit sa akin na tapos sasabihin na, uy, pinapanood ko ulit yung ganito. Yung masyadong nag-stick sa kanila na kahit medyo pixelated na yung mga episodes Sa na pinapanood Jeepney nila sa Jeepney TV Oo. or sa YouTube or kung At saan least man. unforgettable yun for Oo, them, yung di ba? sila yung talagang, hindi, papanoorin ko to kasi namimiss ko. Yung 14, dun kasi talaga siya. Yes. Yun yung nagbukas ng maraming pintuan sa akin. Yun yung makukonsider mo na biggest break for you. Oo talaga. And I always give credit to Erich because she's half of the work. Yun, Yeah. oo. Sa movie, Again, I'll give it back to my audience, yung Four Sisters in a Wedding. actually, Yeah. Pero nagulat ako nung lumabas yung Gumburza. Sabi ko, ay, sandali, parang may alta bigla na market na kahit yung mga na matatanda. nakilala, oo. Yung ilalapit sila sa'yo and magkakaroon ng intelligent conversation, sabi ko, ay, iba rin. So, sabi ko ngayon, ang target ko ngayon is kumuha ng mga pelikula na pwedeng ipalabas kapag Holy Week. Yun. Di ba kapag Holy Week, may mga pelikula lang na paulit-ulit na piniplay. So, yan. Four Sisters in the Wedding, tapos yung mga magagandang pelikula na pang-pamilya. Yun. Perfect. Ang taray, Galing. 'di ba? Oo. Nakaka-happy yung ganun. Oo naman. Na alam mo yung goal mo, alam mo kung ano yung parang pathing ang tawag, 'di ba? Ano yung pathing mo? Hindi pwede yung sabak ka lang ng sabak. Hindi mo pwedeng iasa sa ibang tao. Ikaw mismo kailangan nagsusulat ka ng gusto mong papuntahan. Perfect. Galing. Actually, ngayon, Mag-radio DJ na rin. Diba? Parang marami akong advices na. Oo, yun talaga. Pero wait oo. lang, may mga nagpapatanong, kanina banggit mo yung yung full description of PTSD. oo, ayan na. Diba? Post-traumatic Ayan yung stress post-traumatic. syndrome. Kanina nanonood ako ng vlog. Kanina na bago ko pumasok. Ang napanood kong vlog, parang yung mga friends ko from Drag Race PH. Tapos parang na-mention nila yon. Sabi nila, alam mo, pagka nandun ka talaga, hindi pwedeng hindi ka atakin ng PTSD mo, ganyan. Tapos sabi ko, Taraya, ngayon lang ako na-familiarize sa PTSD because of Topak. Because of me hosting sa MediaCon, sa mga interviews, dun ko lang na-realize na may tawag pala sa ganun. Di ba madalas ang tinatawag natin pagka ina-atake tayo ng ganun, ina-anxiety, nagbe-breakdown, May episode. tinotopak, ganyan. Oo. Or can you explain and give us yung mas expound na explanation sa Topak kung kayo ay na-brief ba while doing the movie? We're very lucky kasi nung nagkaroon kami ng roundtable discussion, meron kaming psychologist, in-house psychologist para mag-guide yung script ng Topak. Nababago yung music pagka Topak yung pinag-uusapan. Diba? High-tech dito, no? Yes! With the limited knowledge that I have, basically, lahat tayo may pinagdaanan, 'di ba, habang lumalaki tayo. And yung mga pinagdaanan natin yun, meron at merong epekto sa kung sino tayo ngayon, kung bakit tayo all of a sudden natitrigger, for example, kapag may mga bagay tayo externally sa paligid natin na may nakikita or nararamdaman, may nakakausap, na natitrigger yun. Minsan yung ibang tao, biglang nagkaka-episode na parang galit. Yung iba naman, umiiyak. Yung iba naman parang tumatahimik na lang bigla kasi merong epekto, 'di ba? Oh my God. For the longest time, tayo dito sa Pilipinas, ang tawag lang natin ay tinutopak na yun. Hindi. Oo. Masyadong negative yung connotation, pero kung technically meron siyang approach kung paano mo siya maitatahi sa buhay mo ngayon na hindi apektado. So nung binabanggit niya, parang lahat nakarelate ako. Sorry. Parang lahat Yung dumaan biglang sa'yo. tatahimik. Sa feeling ko ibibigay ko yung number ni Doc. Para magpa-consult. Hindi ganon. Hindi ganon. Kaya pa naman. Pero there are times, hindi, ha? pero tingnan Pero mo. ayan, katulad ng reaction ko, maraming natatakot to ask for a Yes. consultation. Oo. 'Di ba? Parang hindi naman. Huwag tayong matakot kasi it will help us be the person who we want to be in the future if we approach it in a professional manner. So pwede rin yun. Pwede rin sabihin na, kunyari sa jowa, di ba? Ayan, pini-PTSD ka na naman. Pwedeng ganon.
parang iba naman na yun Unless alam mo yung pinagdaanan niya, like for example, may mga, di ba, let's be frank, may mga bata na for example, abuse, di ba? May sensitive topic na talaga. Oo, meron ding mga bagets na halimbawa hindi mo alam yung story nila kung bakit sila attached sa mga guys kasi longing sila for a father figure, yung mga ganon. And vice versa. Ay, ano lang po, reminder lang po, kaming tatlo po dito, hindi po kami mga medical experts. Ito disclaimer po yung lang. pinag-uusapan po namin ay base sa kung ano po yung naging kaalaman na natutunan sa round table with Sa the round psychologist. table discussion. At yan, ito po ay parang fini-figure out din po namin, lalo na ako, na pwede ba yun? Yung mga ganun. Kaya nga maganda itong topak kapag napanood nila kasi while you're being entertained, while you're waiting for all the action scenes, meron kang natututunan, kaya siya tinotopak kasi nanggaling siya dito. And yung topak na pinanggagalingan niya is coming from a good intention. Correct. 'Di ba? Kasi nakikipaglaban siya against the rebels, 'di ba? Pero nung bumalik siya sa society, sa community, sandali, parang bit-bit niya yung bigat noong pinagdaanan niya from the past. And I heard, wala daw kayo masyadong linyahan dito. Sign language. De joke lang. Bongga! Ang daming for awareness na diba? pelikula. Iba! Oo. Hindi. Marami naman. Kumbaga, pero mas nakafocus siya sa action scenes. Talaga. Oo. Sabi kasi mata-matahan daw, more on reaction shot, Diba? gano'n. Bakit mo nga ba kinuha si Julia Montes, si Arjo Atayde, si Sid Lucero, di ba? Kahit walang linya yan, nangungusap yung mga mata. Oo. Siyempre si Enjong D Oo, din. hindi Hello. papahuli. Totoo, mahusay. Mahusay. Kumbaga nasubaybayan ko yung career nila. Ang tanda. Hindi, diba? Kasi- Ang tanda sa industriya. Halata naman, bestie. Hoy! Chares! Ay, bestie. Ikaw- Bestie. Ako to. Oo, bestie. Friend. Ikaw. Sorry. Ang tagal na natin magka-part. Friend naman. Oo nga, Huwag mo ko sorry. ilaglag, live tayo Live to eh. friendly. May video to, tsaka may audio. Sorry. Sabi niya pala naman. Friend, nag-ayos sorry ako. na. Oo nga, May oo. bisita. Sorry. Kung tayong dalawa tumanda ka sa sorry. Eto na. Babalikan natin mamaya ang topic. Pero, most requested na marinig yung mga POVs na mga very special guest natin. Correct. Ito na May yun. segment kami na meron kaming mga baraha. Ito yung mga questions na minsan hindi talaga madalas na pag-uusapan. Ay, gusto ko yung mga games. Actually, hindi siya games more on POVs. Okay. sige, Ayan. sige. Syempre kasi ikaw, as a girl POV, as a boy. Ako naman syempre, ako dito, ako yung trio tagapayo. Trio tagapayo akong mag-isa dito, di ba? Okay, simulan natin sa segment natin na Asal. Amin lang. Ay, asal muna, di ba? Hindi ba? Tugma. Ulit. Simulan natin sa segment na Asal. Ang sa amin lang. Ang sa amin lang. Ang sa amin lang. Meron po Hindi Meron na. tayo mga bara. Ato na. Bubunot po si Enchong D. Ayan. Yan na. Isa-isa. Isa muna. First, at ang tanong na nabunot ni Enchong na kanyang sasagutin ngayong Ayan. hapon ay... Naku, maano to? Ano? Maraming may opinion dito. Should men be the ones paying on the first date? Ayan. Ay! Ayan. Ayan na. Ay, ako, hindi niyo na ako dapat tanongin. Ay! Ako lagi nagpipay. Ako lagi nagpipay. Ay! O hindi naman sinurprise. Oo nga. Sinurprise ka nga. Yes. Ako this is just my opinion, yes. And not only the first date. If you can pay for your date for the rest of your life, why not? Totoo. Yeah. Grabe. yeah. O ikaw? Ako, no. For me. Parang, syempre, as women naman na parang, I can pay. Yes, May- you can. Pero kung sabihin ko, hindi, ako to. Oh. Ako na to. Ayan. Iba Iba. Diba? yan. Hahayaan mo pa ba? Ako feeling ko naman, depende yan sa sa Ma-pride. henerasyon. Diba? Depende sa Depende. henerasyon. Ngayon kasi split bill Parang na. ngayon kasi, diba, ayaw na nung mga Yes. girls Although, ayoko rin maging detached sa normal na pamumuhay ng isang, for example, let's be specific with the current situation. Mahirap din kumita ng pera, 'di ba? Yes. So kung kaya nyo naman na sabay kayo, siguro like I'm just in the position na okay, I can pay for our date. Ay, oo nga. 'Di ba? Wag ka nang maging garapal. Kunyari kaya mo naman tapos pagbabayarin mo pa. Hindi, tsaka syempre parang, di ba may ganun na pagka ikaw, lalo na ikaw nagyaya. Yes. Di ba ganun? Paano kung yung girl yung nagyaya? Ay, Ay, ibang usapan. Ibang naman. usapan ayun. yun. Syempre Okay. parang, ano na lang yun, parang
pakonsuelo ng guy, parang pa-gentleman, hindi naman pa-gentleman, parang pag ikaw iniyaya ng babae, tapos lalaki ka, parang ako, kung ako din naman, mag-offer din, hindi ako na. Kasi nakakatawa naman yun. Halika mag 5-star tayo. Tapos sarap na sarap ka, Oo, diba? sarap na sarap. Tapos, yan, bayaran mo na. Sa ending, nung nagbibil, na busy ka. Pero there are Nag-CR times- bigla. Sige, CR lang ako. Tapos Pero may pagdating- question ako. Okay, okay. May naging dates ka na ba, like sa first date, na hindi ikaw ang nagbayad? Ayan, may experience Ayan, ka. na-experience. Hindi. Parang imposible matik kayo. talaga Ah, sa akin. okay. Matik talaga sa kanya. Yeah. Tsaka mahilig siya mag-surprise. Never talaga nawala sa isip ko yung nag-abroad TFC show kami. Tapos sobrang sweet niya. Parang nung pagdating namin sa airport, hindi namin siya kasama. Parang nagsolo siya. Naghanap siya ng mga something. Yung pala, binila niya kami ng mga Taiwan sausages. Oh, hindi ko makalimutan, thoughtful. diba? Oh, it's very, very thoughtful. Tsaka, isa yan sa masarap katrabaho as in. Ako, hindi pa tayo nagkaka-work ng teleserye, diba? Sa hosting. Birthday ko ba today? Hindi mo birthday today. Hindi. Hindi, pero totoo, hindi pa tayo nagtateleserye. Hindi, pero yun kasi, malaking bagay sa akin na pupasok ako ng trabaho everyday na magaan. Lahat ng tao, love na love siya talaga. Oo. So, yun. Basta masaya lang. Masarap magtrabaho, di ba? Masarap pumunta sa trabaho na wala kang ina-avoid or wala kang bit-bit. Happy lang. Kaya isa ako sa mga talagang pag may nababasang mga intriga or something, ay talagang talak ako sa ex ko dahil. Hindi nyo kilala yung mga friends ko. Ganon. Kasi totoo yun, di ba, Chong? Yeah. Sa totoong buhay, parang ang bilis magsalita talaga dun sa mga nakikita na papanood nila. At ang mga nakakaalam lang nung totoong nangyari is yung mga nandoon. Exactly. Oo, kaya tas yun, natutunan ko na rin, dumahimik na lang din minsan kasi hindi ka naman mananalo kahit na anong isagot mo, anong sabihin mo. Better na less talk, less mistake. Yes, Correct. yes. Unless you're asked. Yes, Diba? oo, totoo. Tsaka unless DJ ka. Kasi diba, pag hindi Grabe yun! tama, diba, pag hindi ka nag-talk, paano ka naging DJ? Oh. Sabagay, oo. Mahirap ka naman. Sign language tayo, Totoo. bestie. May signboard ka dyan. Give your opinion. Pinapasahan ka ng mga technical. Next question. Next question. Next question. Ayan. Ang saya naman. Yes. Okay, next question is, what do you think on people who don't believe in God? Parang ang hirap niyan. Next, or, Ako lang, meron at meron mangyayari sa buhay ninyo na ipapakilala niya yung sarili niya sa'yo. Yun lang yun sa akin. true. Kung sino man You don't yung- have to believe if, we all have our own beliefs and our own Galing opinions. sumagot ni Encho. Pero meron at meron kang pagdadaanan sa buhay na ang pwede mo lang kapitan, Panginoon. Yes. Madalas ko naririnig yung ganyang kwento sa Tony Talks. Kay diba? Ate Tin, naririnig ko talaga yun lagi. Pagka nanonood ako, kunyari, kailan mo nakilala si Keme, si Keme? Close. Sorry. Kailan mo na, sorry Gusto ko Lord. yun. Sorry Lord. Pangalan ko Lord. Sorry. Hindi, kailan mo nakilala? Lagi sinasabing ganun. Nung may time na parang ang pakiramdam niya ay pasuko na daw siya. Pero hindi daw talaga yung dahil nag-pray siya or whatsoever. Parang may nag-remind lang talaga sa kanya. Yes. Halimbawa, si Hasna, ba yun, ng PBB, from a reminder sa coloring book niya na nung nakita niya na nagliligpit siya, dun daw talaga nag-sink in. Ako yung kwentong ganyan ko, si Yeng Constantino naman, ang talagang nagpasimula sa akin. Of course, meron akong paniniwala mula pagkabata kasi nasa tayo Catholic country, di ba? Yeah. Yung kay Yeng, dun ko na-realize yung sinama niya ako sa church nila. Tapos nung una nakita ko, ay, super cry. Sabi ko, gata. Siyempre yung personality ko, maloko, di ba? Ala, bakit ganyan? Super cry. Ganun, hindi ko pa na-feel. Tapos sunod-sunod every Sunday, pag lumalabas kami, hindi na ako na-distract. Na super cry. Parang, nakikinig na lang din ako sa music at saka sa sinasabi. Ako din, tinatamaan na ako. Tapos si Yeng, pagkatapos ng pagkakain na, sinabi niya sa akin na, di ba, anong na-feel mo? Bakit ka naiyak? Wala akong na-feel, kundi parang Yung presence yung, niya. sabi niya, that's the Holy Spirit. Sabi sa akin ni Yeng. Oh, Pero ganun. yung Baclaran Church mo, Yung saan mo naman yun? Since college naman yun, na Okay. may panata naman ako na every salubong, dapat kagabi. So, syempre kagabi, busy-busy yan dahil nga hanggang 10 ako. Mamaya, Wednesday, hahabulin ko naman siya. Let us pray. Let us pray. 3 o'clock Sabi na nagpas na. Sabi na 3 o'clock namin. Gaganyan yan eh. Hindi syempre, di ba? Galing, Oo. galing, bestie. No, next, last Alright. question. Okay. Oo, tatlo kasi. Sige. Ayan. Okay. Should schools teach comprehensive sex education? Yes. For me, sa totoo lang. I think marami tayong malaki-laking topic. Pero kasi if ever,
ano ba dapat yung mga bagay or topic or subject na dapat tinatahak natin sa school na makakatulong sa atin once graduate tayo sa school. Andun lang ako. For example, number 1, not only sex education, but the way you handle your money. Yes. Hindi natin pinag-uusapan sa school ang pera. 'Di ba? Hindi rin pinag-uusapan sa bahay. Same with sex education, ayaw natin pinag-uusapan. Oo nga. 'Di ba? Pero the moment graduate ka, hindi mo alam, paano ba ako magbabayad ng tax? Paano ba ako magsisave? Paano? So, 'di ba? Ang daming questions, Isa pa sa mga bagay na it's because it's my advocacy, sabi ko, as simple as basic swimming skills. Ayan, swimmer kasi yan si Edson, di syempre. Na kailangan matutunan siya ng bawat Pilipino kasi we're surrounded by water. By water, oo. 'Di ba? Sinong mga casualty kapag biglang merong bagyo na malakas na nagbabaha? Kadalasan mga bata yung namamatay. O bakit hindi natin sila bigyan ng edukasyon? In fairness, yung swimming meron na ngayon sa PE sa college. Di ba? Yes. Meron na. Good thing now, 'di ba? At least may progression. Yes. We're not there yet, but at least we're doing something. Totoo, pero tama, dapat how to handle money, dapat kasama na yan sa home economics, sa TLE, mga ganun. Yeah. Or general. Kasi ang mga naturo sa akin talaga, paggawa ng atsara. Di ba, totoo? Totoo, paggawa ng ham. Di ba, yun ang mga naturo talaga Bake. sa amin. Tsaka kung paano magtahi nung stitch na gano'n. Yun ang mga naturo. Yeah. May bake sa inyo? Shala, sabi mo ng bake. May Culinary. Bake sa may ganun sa inyo. Kaya marami mong babaguhin kapag naging secretary ako ng Department of Education. Pero maganda yun, di ba? Pero maganda yun. Yung how to save money. First time ko narinig na sagot yan. Yeah. First That's time the ko reality narinig. of life. Tsaka yung sa sex, dapat na pag-uusapan kasi nga, tsaka di ba sabi nga, dapat minsan sa magulang open din. May mga magulang na open na pag-usapan. Dapat nag-start talaga yan sa home. Sa bahay. And hindi siya dapat tabu. Sex is very healthy. It's very normal. Ay, oo. It's very natural. But you have to find the healthiest way. Yes, and don't give it to someone na alam mo naman, 'di ba? Pero siya minsan nagkakamali tayo sa mga part na yan. Pero syempre, maging learning sa mga ganon. Yeah. Kaya, love, I miss you. Ay! Sorry, I miss you, love. Binate. Sorry, nakikinig. Oo, 'di ba? Magpasalamat ka muna. Love, thank you sa cake. Ay! Sabi na eh. Masaya ang Pasko ni DJ Jaiho. Oo, totoo. Masaya talaga. At mas lalong sasaya ang Pasko ng lahat, syempre. And so, kapag sila ay nakipagdamayan sa atin. Ay, oo, diba? syempre. O, diba? i-promote mo agad-agad song ang ating premiere night. Bukas na to, diba? December 19? Ang saya-saya ko pa naman, may damit na ako, tapos biglang sinabi, topak shirt tayo bukas. Sabi ko, sandali baka kailangan kong baguhin yung damit. Eto ka, alam ko ang kwento behind. Oh. Di ba dapat talaga mag-outfit sila? Nasa isang kapihan kasi kami noon nung gabing yun. Di nagre-request, paano sino mag-aayos? Ganyan. So, ang sabi ng the best producer of all time, dapat lahat tayo naka-topak shirt. Pati daw yung host, pati daw yung mga bisita. Hindi, siguro susuway na lang. After being in the industry for a while, parang pwede na akong sumuway. Kumapit ka. Abangan mo, hindi pa ata sure. Sa awards night. Ganun din! Nakatopak siya. Mamaya parating siya, tanong mo. Ang problema, iisa lang yung topak shirt ko. Parang kailangan kong labahan tonight. Totoo. At wag ka, sabi ng mga girls, sila Julia daw, Kerry lang daw, kasi nag-iiba-iba yung mga... May stylist. Oo, Diba mga strap-strap sila? Mga gunting-gunting. Ginugunting-gunting nila, diba? I-ano mo na lang ulit yun sa'yo. Ito na mga ka-vibes, mga ka-tropak. Ilang tulog na lang at mapapanood na natin buong Pilipinas ang makakapanood ng action-packed movie ngayong December 25. Yes, ngayong Pasko po. Topak is our official entry to the 50th edition of Metro Manila Film Festival starring Arjo Atayde, Julia Montes, si Lucero, Kokoy De Santos, and yours truly under the direction of Richard Somes. Topak po ngayong December 25, damay-damay na to. At abangan nyo rin po ang buong cast ng Topak bukas 6 p.m. sa Gateway Cinema 11 para sa aming premiere night. Damay-damay na po tayo dyan, Ay, mga nako. ka-vibes. Tama. Kita-kits tayo tomorrow. Ito naman. Siyempre, gusto kong itanong sa'yo ang ating mga killer question for the day. Sige. Our killer question for the day. And Chong, kung ikaw ang tatanungin kahit kasama ka sa pelikula, ano
ang top 3 movies na papanoorin mo this MMFF. Oh. Anong uunahin? Pangalawa? Actually, di ba naalala mo, nung nag-MediaCon tayo, hindi, sinabi talaga Seryoso, namin, oo. seryoso, sabi ko, nahihirapan akong mamili kasi lahat magaganda. Yun. And bawat cast ng bawat pelikula, I look up to. Pero para sa akin, top 3. Ayun na, top 3. Top Number 1. number 1. Number 3 Number 3 muna. muna. Ay, number 3. Number 3. Ay, may pasabog. Diba? Okay. Ganun. Number 3. Ang para sa akin, sobra akong gusto ko yung Uninvited. Uninvited. Number 2. Oh my God! Maraming nakikinig sa atin, syempre. Magte-text na lang siguro sa'yo. Okay, pag nakasalubong ka. Talaga, no? Hindi kami kasama sa tao. Okay lang yan, trabaho lang. Hindi papanoorin mo naman lahat Yeah. The Kingdom. The Kingdom. Kasi gusto ko kapag ang usapan Pilipinas eh. Actually. Very, ako dyan. Halata naman. Oo. And hindi ko na isasama yung topak ha, kasi ano na yun, ultimate. Given na. Ultimate na yung topak. Given na yon. Oo. Number 1. Eto na saan yung producer nyo. Diyos ko po. Number 1. Number 1. And the breadwinner is... Yes! Uninvited. The Kingdom. At and the breadwinner is... May runner-up lang ako, Espantajo. Ate Juday, Kasi, syempre. And tsaka yung Chanda Romero talaga Chanda kasi. Romero talaga. Meron talaga Oh siyang, my God. may vibes talaga siya na parang kailangan mo kong laitin ngayon. Ikwento mo yan, Chong. Ikwento mo yung experience mo na seeing everybody nung MediaCon na nandun lahat ng mga biggest stars ng MMFF movies for 50th edition. Hindi ka makakakilos, hindi ka makakapagsalita or hindi ka makakaarte kapag yung mga tipong nasa harapan mo, Chanda Romero, Judy Ann Santos, Gladys Reyes, Eugene Domingo, 'di ba? Tapos meron pang nandun din si Dennis Dennis Trillo, Trillo, correct. 'di ba? Jaiho. Huy, grabe, hindi. 'Di ba? Paano ka pa makakakilos nun? Hindi ako nakakilos na. Nakakilos naman ako. Susunod, bago matapos, ang huling tanong natin. Sino ang best actor, ang best actress, at ang best picture mo? Ay, madali lang yun. Best actor, Arjo Atayde. Best actress, Julia Montes. Best picture, Topak. Yay! Galing. Maraming salamat, Mr. Ensong D. Kamusta naman ang experience mo dito sa 92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio, Ka-Vibes! Ang masasabi ko lang, maghahanap ako ng proyekto, makapag-guesting lang dito. Hindi, hiring pa kami pang madaling araw namin, 12 to 4. Ay, hindi. Tulog yung priority. Magbibigay payo. Magbibigay payo sa oras na yan. Again, maraming salamat. Back to more music muna tayo. Ayan, abangan po natin ang Topak December 25. Ituloy-tuloy na po at magdamayan na po tayo dahil pagkatapos ng ilang mga magagandang tugtugan, susunod makakasama natin ang ilan pa sa mga cast ng Topak. Correct. Maureen Mauricio, Ay. Ann Feo, and the producer herself, Miss Sylvia Sanchez. Ang oras 4:03, magabalik po ang 92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio, Ka-Vibes. Di ba narinig nyo na, lalong-lalo na mga magandang musika? Di ba dyan nagtatapos ang ating mga pinagsamahang masaya? Mas pinapalawak para mga Pilipino kasama, naglilingkod, nagbubuklod para sa mamamayan. Palagi kang kasama kahit nasan ka man, lahat kasali dahil favorite music radio. Lagi ka pinapakinggan kahit saan, kailanman. My favorite music radio, ang pinaka-maaasahan kahit saan, kailanman. My favorite FM radio. Diba mas bagong tunog, para sa lahat ay inihahandog. Halika, mabubusog ating mga tenga sa mga tugtog na mas pinapalawak, na musika at balita ay pinapalaganap. Naglilingkod, nagbubuklod para sa mamamayan. Palagi kang kasama kahit nasan ka man, buong bansa ay iisa.
saan, kailanman. My favorite music radio. Ang pinaka-maaasahan kahit saan, kailanman. My favorite FM radio.